Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, talakayin natin ang onset ng rainy season o ang pagsisimula ng tag-ulan o yung ating habagat. Pero bago natin simulan yan, puntahan muna natin tong climate type ng ating bansa or iba't ibang climate type sa ating bansa. Maririnig nyo kasi minsan, hindi pa ba tag-ulan? Bakit nag-uulan na sa Mindanao or Visayas or maulan pa sa Visayas at Mindanao? Or minsan maririnig natin, ang init-init, tag-ulan na ba? Paano naging tag-ulan yun? Or mainit naman yung lugar natin or yung lugar nyo? Okay, yung ating onset ng rainy season ay mostly patungkol dito po sa mga areas na nasa ilalim ng type 1 climate. Ito pong nandito sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Dahil yan po, o dyan po nakaharap ang ating habagat or southwest monsoon. May mga lugar sa ating bansa na nasa ilalim ng type 4 climate. Kagaya nitong Mindanao. Ang ibig sabihin po niyan, ito pong mga kulay green yan, nasa type 4 climate po yan. Ibig sabihin po niyan, halos buong taon ay pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan dyan. So, meron tayong iba't ibang climate type. So, depende po sa lugar natin yung ating mga pag-ulan na natatanggap. So, mostly, pag ina-announce yung onset ng rainy season or simula ng habagat, is nakapatungkol po yan. Dito po sa mga areas na nasa ilalim ng type 1 climate. Yung type 2 climate natin, halos kamukha nung type 1. Yan. Pero halos buong taon din po ay may mga pag-ulan tayo dyan sa type 2. Okay? Ito pong type 1 climate natin ay medyo kahawig ng ating type 3. Itong mga kulay dilaw. Ito namang type 2, yung mga kulay blue, is kahawig nitong type 4 climate natin. So, ito pong mga areas na nasa Mindanao at Visayas. So, by the time na mag-declare po yung ating pag-asa ng onset ng rainy season, mostly, ito po ay patungkol dito sa mga areas na nasa western section ng ating bansa. Or, yun nga, panahon ng habagat or southwest monsoon. Sa katunayan, mas nababawasan po yung ating mga pagulan dito sa kabilang bahagi ng ating bansa. Ito po mga areas na nasa ilalim ng type 2 at type 4 kapag malakas na yung ating habagat or southwest monsoon. Mostly, yung concentration ng ulan natin ay nalilipat lamang dito sa western section ng ating bansa. Sa katunayan, ngayon nga ay meron pa tayong mga malawakang pagulan sa ilang parts ng ating bansa, kagaya ng Mindanao. So ngayon, punta naman natin yung ating mga criteria ng pagsisimula ng habagat or southwest monsoon. So ito po ang dating criteria ng onset ng rainy season. Na-amend na po yan, ibig sabihin, pinalitan na, nadagdagan po yung ating mga estasyon. So, discuss natin ang mga criteria para magdeklara ang pag-asa ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan o yung ating onset ng habagat or rainy season. Unang-una, dapat makapagtala po tayo ng mga pag-ulan sa loob ng 5 araw na may total na nasa around 25 millimeters na pag-ulan. So, ito po yung ating unang criteria. Dapat magto-total ng 25 millimeters na pag-ulan sa loob ng 5 araw. So, sunod-sunod po yan ha. Mag-i-start tayo mag-measure or mag-monitor sa buwan ng May, June, at July. So, yung 25 millimeters na pag-ulan yan po ay halos isang timba na tubig sa loob ng 1 square meter. So, depende po yan sa lawak ng lugar. Pero dapat 5 araw may total na 25 millimeters na pag-ulan or higit pa. Siyempre, mas marami, mas okay. Tapos, wala dapat mas kaunti sa 1 millimeter. So, ito. Hindi siya dapat bababa ng 1 millimeter sa loob ng 3 sunod-sunod na araw. So, dapat halos tuloy-tuloy yung ulan natin. Kung humina man, is meron pa rin po tayong mga pagulan. Yan po ay sa buwan nga ng May, June, July. So, usually, yung onset ng rainy season natin or pagpasok ng habagat is na-declare tuwing buwan ng end of May hanggang early June. Next criteria natin is dapat
ito po ay maitala sa mga istasyon na monitoring station ng Pag-asa. Mostly dito yan, sa western section ng ating bansa. Kagaya po ng Lawag, Bigan, dyan sa may Ilocos Sur, Dagupan, Iba, San Jose, sa Mindoro, sa Metro Manila, 3 station po yung ating monitoring station dyan. Science Garden, Port Area, Sangley Point, well, 4 pala, Naiya, Batangas naman, sa Ambulong at Iloilo. Tapos may dinagdag po ng mga istasyon sa Nueva Ecija, Pampanga, Subic at Palawan. So, 2 sa Palawan. So, again, kung mapapansin nyo, ito yung binabanggit natin kanina. Nasa ilalim ng Type 1 climate. So, nandito sa western section ng ating bansa. Kasama pa nga dyan ang Palawan. So, again, dapat yung number 1 ay maitala dito sa mga istasyon na to. So, ilang istasyon? Dapat 50% ng mga istasyon na yan. So, nasa around 7 station dapat ang makapagtala ng ganito karami na pag-ulan bago magdeklara po ang Pag-asa ng opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan or pagsimula nga ng habagat or southwest monsoon. Maliban dyan, syempre, dapat yung ating hangin ay nanggagaling sa southwest. So, dito po galing sa ibabang bahagi ng ating bansa. Dito sa graph na to or sa chart na to, dapat between dito at dito. Yan, 190 to 280. So, yan. Pag itatapat naman natin yan sa mapa, is dapat yan, dapat dito galing ang ating hangin. Kaya nga tinawag na southwest monsoon dahil galing sa southwest yung ating hangin o habagat. Yan. Kaya tinawag na southwest monsoon or habagat. So pag nasatisfy na po yung mga criteria na yon, maaari na pong magdeklara ang Pag-asa ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan or onset of rainy season or pagsisimula nga ng habagat. Again, disclaimer, ito po ay mas nakapatungkol sa mga areas na nasa ilalim ng Type 1 at Type 2. Type 1 at Type 3 climate. So, isa pang tip, usually, kadalasan, well actually most of the time, na iti-trigger yung ating habagat or southwest monsoon, yung pagsisimula niyan, is if may dumadaan na isang low pressure area or bagyo or mga low pressure system na posibleng puntahan ng ating habagat or southwest monsoon. Sa loob man yan or sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Halimbawa, galing tayong panahon ng tag-init, May or June. Yung ating hangin ay galing sa easterlies. Once na may dumaan na bagyo or low pressure area, biglang magsisimulang mag-shift o magpalit yung ating wind system papuntang habagat or southwesterly component. Gaya ng nasa wind map natin. Yan. Gaya ng nasa wind map na to. So, ito po ay para sa next week, 29, end of this month. Makikita natin ang pag-switch na ng ating hangin. Based dito, magkakaroon na tayo ng southwesterly component ng hangin. So, papasok po yan doon sa isang criteria ng Pag-asa. At syempre, mag-iipon na tayo or mag-monitor tayo ng mga pag-ulan dito sa western section ng ating bansa. Ito pong southwesterly na component ng hangin ito, magkakaroon po yan or magdadala po yan ng mga pag-ulan, mostly nga dito po sa areas ng Ilocos, Zambales, Bataan, or yung mga areas na nasa western section ng ating bansa. So, maaaring masatisfy na yung criteria ng Pag-asa dyan. So, by the end of the month, hanggang unang days ng June. So, most probably, maaari na pong magsimula yung ating panahon ng habagat or southwest monsoon. At yung isa pang sinabi ko kaninang tip, tsaka senyales, eto, merong posibleng low pressure system sa itaas na bahagi ng ating bansa. Although nasa labas yan, isa po yung low pressure area na posibleng mag-enhance ng ating habagat or southwest monsoon. Pero again, gaya rin ng nabanggit natin kanina, eto pong mga areas naman sa Mindanao ay mababawasan po ang mga pag-ulan. So kung tag-ulan na,
Dito po yan, pertaining sa mga areas na nasa type 1 ng type 1 climate ng ating bansa. Ito pong mga areas ng Mindanao, nasa ilalim po yan ng type 4 climate. Halos buong taon, posible po yung ulan at mas mababawasan pa ang ating mga pagulan dyan if ever mas malakas na or maging consistent na yung ating habagat or southwest monsoon. So, yun po muna. Abangan natin ang pagsisimula or pagpasok ng panahon ng habagat or southwest monsoon sa susunod na linggo hanggang sa unang bahagi ng Hunyo. At yan muna ang ating pagtalakay dito sa criteria ng pag-asa para sa onset ng rainy season. Ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.